Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. Naniniwala ba kayo sa first love never dies? Yung bang sa tagal ng panahon at sa daming nangyari ay hindi mo inaasahan na magtatagpo pa pala ang landas nyo ng taong una mong minahal? At hindi mo akalain na kayo pa pala ang magkakasama in the end. Well, pakinggan po natin ang love story ng isa nating letter sender, kung paano sila nagkahiwalay sa maling oras at nagkatagpo sa tamang panahon. Dear Moment of Romance, gusto ko munang batiin ng magandang buhay ang lahat ng nakikinig sa inyong channel. Sa tuwing nakikinig ako ng mga istoryang ibinabahagi nyo ay nakakapulot talaga ako ng aral at nakaka-relate sa mga kwento ng inyong sender. Kaya eto ako ngayon, naisipan ko ring ibahagi ang aking buhay pag-ibig para magsilbing inspirasyon sa inyong mga listeners. Sisimulan ko ang aking kwento nung teenager na ako. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mabel. Lumaki ako sa tita ko dahil marami kaming magkakapatid. Hindi na kami nakayanan ng mga magulang naming pag-aralin kami ng sabay-sabay. Pero sa aming magkakapatid, ako lang ang bukod-tanging nahiwalay sa kanila dahil na rin sa ako ang gusto nila tita. High school na ako nang tumira kila tita. Pinag-aral nila ako at pinagtapos sa high school. Ang kaso, medyo may kasungitan si tita. Kaya hindi ko masyadong na-enjoy ang pagiging teenager ko sa kanila. Madalas ay nagtatrabaho ko sa bahay nila sa tuwing walang pasok. Bilang ganti na rin sa pagpapaaral nila sa akin. Kaya wala akong oras noon para sumama sa barkada. Hindi rin naman sa pagmamayabang, may angkin akong kagandahan noon. Kaya medyo marami din ang nagkakagusto sa akin. Palakaibigan din ako. Marunong kasi akong makisama sa iba't ibang klaseng tao. Kaya marami rin akong barkada at isa na doon si Ramon. Tulad ko, palaki din siya ng lola niya. Ang kaibahan lang, may kaya ang lola niya sa buhay. Kaya hindi siya masyadong hirap doon. Mabait naman si Ramon at may kagwapuhan din. Unang kita ko palang dito ay humanga na ako sa kanya. Pero iyon ay inilihim ko ng mahabang panahon. Bukod kay Ramon, may kabarkada rin kami na itago na lang natin sa pangalang Susi. Kikay ito at papansin. Basta gusto niya, siya na ang kusang magbibigay ng motibo sa mga lalaki. Ganun pa man, mabait at palabigay naman ito. Kaya naging kasundo ko rin siya kahit ang iba naming kaklase ay asar sa kanya. Isang araw, habang nasa school kami at naghihintay ng teacher, nagkatuwaan naman kaming magbabarkada. Nagkatanungan kami kung sino ang mga crush namin. Hindi ko naman inaasahan na sabihin ni Susie na si Ramon daw ang crush niya. Samantalang si Ramon, nagulat ako nang amining ako daw ang crush niya. Hindi naman ako makapaniwala nun. Sa totoo lang kasi hindi naman ako pansinin na katulad ni Susie. Bigla tuloy akong nahiya kay Ramon at nagilty kay Susie. Kahit alam kong wala akong kasalanan doon. Pakiramdam ko namang nagalit sa akin si Susie. Kaya nang dumating na ang teacher namin ay tahimik lang ako. Ramdam ko namang panay ang tingin sa akin ni Ramon.
Napansin naman yon ng katabi kong si Cindy. Kaya abot tuloy ang pangaasar sa akin nito. Uy, Mabel, tingnan mo si Ramon no, panayang tingin sa'yo. Akalain mong ikaw pala ang crush niya? Sabi pa nito. Hindi ko alam eh, ngayon ko lang din kasi nalaman. Nagulat nga din ako. Tugon ko naman dito. Sa bagay, hamak naman ang ganda mo kay Susie at matalino ka pa. Palaayos lang naman yon, kaya tingin maganda. Sabi pa nito. Hindi ko naman napinansin ang sinabing yon ni Cindy. Para kasi sa akin ay wala lang ang pagkakaroon ng crush akin ni Ramon. At isa pa ay kaibigan ko rin si Susie. Ayokong magalit ito sa akin. Mabilis lumipas ang araw. Napansin ko namang biglang nagbago sa akin si Susie. Kung dati ay close kami nito, buhat naman nang malaman niya na ako ang crush ni Ramon ay nagalit na ito sa akin. Nang tanungin ko naman siya kung may problema ba kako kami, sagot lang naman nito ay wala daw. Kahit ang totoo, alam kong nagsiselo siya sa akin. Si Ramon naman ay patuloy pa rin kaming magkaibigan. Kahit sa kabila ng pag-amin niyang crush niya ko, ay hindi naman ako nagbago sa kanya. Para kasi sa akin, paghanga lang yon. Maging ako din naman kasi ay humahanga rin sa kanya. Ang kaibahan lang, ako lang ang nakakaalam nun. Isang araw habang ako ay pauwi na galing school, nang sabayan ako ni Ramon. Hindi naman ako nagulat dito dahil madalas ay nakakasabay ko silang magbabarkada. Pero nung araw na yon ay mag-isa lang siya. Mabel, pwede ba kitang ihatid sa inyo? Wika nito. Ha? Bakit? Tanong ko naman dito. Gusto ko sanang manligaw sa'yo kung hindi ka magagalit. Tugon naman ito. Hay nako, ang bata pa kaya natin. At saka pag-aaral mo na ang atupagin natin. Sagot ko naman dito. Alam ko naman yun eh. At saka pangako, hindi naman ako magiging sagabal sa pag-aaral natin. Wika pa nito. Hindi naman na ako sumagot sa sinabi niyang yon. Kahit kasi ayokong pumayag magpaligaw ay sadyang makulit ito. Sa araw-araw na pagpasok namin ay madalas akong hinihintay nito sa gate ng school para sabay kaming pumasok. At sa pag-uwi naman ay matyaga itong inihahatid ako. Mabilis namang lumipas ang taon hanggang sa magbabakasyon na rin nun. Naging maayos naman kami nun ni Susie at natanggap na rin ito na ako talaga ang gusto ni Ramon. Kaya naman sa ilang buwang panliligaw ni Ramon ay sinagot ko na rin ito. Pero hindi ko sinabi sa tita ko. Dahil alam kong tututol ito at magagalit siya sa akin. Kaya nang dumating ang bakasyon ay lihim kaming nagkikita ni Ramon. Minsan nagkikita rin kami nito sa simbahan at sabay na nagsisimba. Sa kabila naman noon ay naging matatag ang aming relasyon at tumagal din ng ilang taon. Hanggang sa malaman ito ni tita na hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya. Mabel, totoo bang may boyfriend ka na? Tanong nito sa akin. Po? Pagkukunwari ko namang tanong sa kanya. May nakapagsabi kasi sa akin na may boyfriend ka na daw. Naku Mabel ha, kung totoo man yun, tigil-tigilan mo yan. Alalahanin mong pinag-aaral pa kita at gusto kong makatapos ka. Sabi naman ng tita ko. Hindi naman ako sumagot. Bagkos ay natakot ako dito na baka ibalik niya ako kila nanay at hindi pa ako makapag-aral. Kaya naman kinausap ko noon si Ramon na wag muna kaming magkita
Gusto ko kasing magtapos muna ng pag-aaral. Naintindihan naman niya yon. Pero hindi naman ito pumayag na hindi kami magkita. Basta i-priority lang daw namin ang pag-aaral namin. Ganun nga ang nangyari. Kaya naging busy ako sa pag-aaral at pagtulong kay tita sa gawaing bahay. At sa pagsisikap ko, nakapagtapos nga ako ng high school. Maging si Ramon at Susie. Pagkatapos naman ng high school ay nakatanggap ako ng scholarship para sa college. Ang kaso malayo lang ang school na pwede kong pasukan. Nang magpaalam naman ako kay tita at nanay, pumayag naman ang mga ito. Pero kabaligtaran naman yon ni Ramon. Mabel, paano na tayo? Ayokong malayo ka. Pwede ka namang mag-aral dito malapit sa atin, di ba? Tulad ko. Wika ni Ramon. Ramon, hindi mo ba ako naiintindihan? Wala akong perang pampaaral dito sa school na papasukan nyo. Hindi na rin ako kayang pag-aralin ni tita. Kaya opportunity ko na yung scholarship na natanggap ko. At kung mahal mo talaga ako, hindi ka magiging hadlang sa pangarap ko. Paliwanag ko sa kanya. Sige Mabel, maghihintay ako sa'yo dito ha. Pero sana maging tapat ka sa akin kahit na magkalayo tayo. Sabi naman nito. Tugon ko lang sa kanya ay pangako. Kaya pagtungtong ko ng kolehiyo, nalayo nga ako kay Ramon. Nag-board naman ako sa loob ng campus ng eskwelahan. Bukod doon ay nag-working student din ako, kahit na may allowance din akong natatanggap galing sa scholarship ko. Nung una malungkot, pero inisip ko na lang na para rin sa sarili ko ito at kung hindi ako magsisikap, matutulad ako sa ibang kapatid ko na nag-asawa ng maaga. Tapos hirap ngayon sa buhay. Sa kabila naman ng pagiging malayo kay Ramon ay hindi ito naging hadlang sa aming relasyon. Madalas naman kasi itong sumusulat sa akin noon. Kaya panatag akong mahal talaga ako nito at kaya niyang maghintay sa akin. Lumipas pa ang maraming buwan, nakakatanggap pa rin ako ng sulat galing kay Ramon. Pero hanggang sa matigil ito. Nagtaka pa ako kung bakit sa huling sulat niya ay nakasaad doon na wag ko daw kalilimutan na ako lang ang mahal niya. Na wag ko daw pababayaan ang sarili ko. At sana daw mapatawad ko siya. Sinagot ko naman ang sulat niya. Pero nakailang sulat din ako noon, wala pa rin itong sagot. Kaya nag-alala na ako kung ano ang nangyari dito. Gusto ko man siyang puntahan sa lugar namin. Hindi naman ako makauwi dahil hindi biro ang pamasahe doon. Lalo na't hindi pa bakasyon. Pinagpatuloy ko na lang ang pagsulat ko kay Ramon. Pero lumipas ang maraming buwan, wala pa rin akong natanggap na sagot dito. Hanggang sa sumuko na rin ako. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Sana po ay subaybayan nyo ang kabanata ng kwento ko. Kung saan hahantong ang pag-iibigan namin ni Ramon at kung bakit hindi na ito nagparamdam pa sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender.
Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.